Today, we talk about charter change. Lawmakers have been at odds over the issue of amending the 1987 Constitution. Even legal experts concede the charter is not perfect and needs to be reviewed. But the question for many is when and how. Today's question: should the Constitution be amended within 3 years' time? Ang sagot namin ay hindi. Hindi dahil hindi ito ang panawagan at kailangan ng ating mga kababayan. Hindi pa maituturo at hindi kayang ituro ng mga nagsusulong ng charter change na ito'y may kinalaman na para pataasin ang kita ng ordinaryong Pilipino, para mabigyan ng trabaho ang Pilipino, at gayon din para mapababa ang presyo. Kung tayo'y magiging unicameral parliamentary, paano yan magbibigay ng trabaho kay Juan de la Cruz at paano yan mapapababa ang presyo o mapapataas ang kita niya? Madalas sinasabi economic provisions ang nais baguhin, madalas sinasabi Supreme Court at iba pang mga provisions, subalit sa People's Initiative at CONAS na ginawa ng administrasyong ito, ang pinag-usapan lamang ay parliamentary reform at walang ibang bagay at hindi pinag-usapan man lang kung paano mapapabuti ang kalagayan ni Juan de la Cruz. Para po sa amin, hindi dapat baguhin ang saligang batas sa loob ng 3 taon dahil ano bang bagay na minadali mo? Ano mang bagay na minadali natin, hindi maganda ang kinakalabasan. Madaliin mo ang pagligo kung anong amoy mo bago, yun pa rin ang amoy mo pagkatapos. Madaliin mo ang pagkain, ganoon din ang kakalabasan. Lalo na siguro kung saligang batas ang pinag-uusapan natin. Hindi yan dapat minamadali at hindi yan dapat binabaliwala. Pangatlong rason, hindi dapat pagkatiwalaan ng administrasyon at gobyernong ito na baguhin ang saligang batas. Ito ang pinaka-importanteng batas sa ilalim ng ating bansa at sa ilalim ng sistemang umiiral dito. Hindi dapat isaalang-alang at ibigay yan para lamang babuyin at para lamang gawin kung anong ninanais nila nang hindi naman isinasaisip ang kapakanan ng ordinaryong mamamayan. At huli sa lahat, at higit sa lahat din, hindi naman bagong batas ang problema natin. Ika nga, 10 utos lang at 10 batas lang ang binigay ng Diyos. Kung sinusunod natin, wala naman tayong problema talaga. Hindi bagong batas ang solusyon sa ating problema. Hindi pagbabago ng saligang batas ang sagot sa tanong. Kung hindi angkop at sapat na pagpapatupad at pagsunod ng batas, para sa gayon, mapataas natin ang kita ng Pilipino, mapababa natin ang presyo at mabigyan ng trabaho ang ordinaryong Pilipino dito.